Ayoko na sa Pilipinas. Walang future ang aking pamilya, lalo-lalo na ang aking mga anak. Dito sa Canada, may healthcare, may child support, at marami pang ibang benepisyo ang ibinibigay dito sa Canada. Bakit pa ako uuwi ng Pilipinas? Dito na lang kami sa Canada, dito na kami tatanda. Umaga pa lang. Sa tindahan, nag-uumpukan na yung mga ating mga kamag-anak at kapitbahay. Chismisa na yan. Kamusta mga boss? Sinipi yung mga bills namin. At bayaran na naman ang tax mga boss. Magbasa tayo ng comment sa atin mga boss. Ayan. Galing kay at No Label Mateo. Ang sabi niya dito, akala nyo nakakahaba ng buhay ang malamig na panahon. Nagkakamali kayo. Ang bubuhay sa katawan, lalo na ang mga Pilipino na sanay sa tropical country. At natural na init ng araw, iyon yung magpapalakas sa katawan natin na wala dyan sa Canada. Kaya dami nyo ngang pera, nagkakandako ba naman kayo para yumaman? Tama nga siya mga boss. Pero, papaano kung pabalik-balik ang sakit nyo? Baliwala rin yung pera nyo. Kalaunan, lumalala na pala. Isipin nyo ang inyong kalusugan. All natural way, it's better. Tama nga naman mga boss, kasi tayo mga Pinoy, hindi talaga tayo sanay sa ganitong klima na sobrang lamig, na lagi tayo nakakaranas ng lamig. Sa Pilipinas nga naman, tropical country at natural yung init ng araw. Napanood ako sa social media na siguro yung kababayan natin yun na nakapagsabi nun is meron siyang hindi magandang karanasan sa Pilipinas bago siya pumunta ng Canada. Ang sabi niya, ayoko na sa Pilipinas. Walang future ang aking pamilya, lalo-lalo na ang aking mga anak. Dito sa Canada, may healthcare, may child support, at marami pang ibang benepisyo ang ibinibigay dito sa Canada. Bakit pa ako uuwi ng Pilipinas? Dito na lang kami sa Canada, dito na kami tatanda. Alam niyo mga boss, para sa akin tama naman eh. Nandito yung pera, malaki yung sahod natin. Sabihin na natin ganoon talaga kasi sa Pilipinas naman na alam naman natin yung palitan. Let's say halimbawa $1, 40 pesos sa atin yun. Pero para sa akin mga boss, habang ako ay nandito at malakas, patuloy ako magtatrabaho. Mag-iipon ako ng pera at i-invest ko sa Pilipinas. Bibili ako ng property, magpapagawa ako ng bahay. Kahit na dito na kami nakatira. Tatanda tayo, iba pa rin yung meron tayong bahay na na-invest sa Pilipinas at kapirasong lote. Sabihin na natin ayaw mo sa Pilipinas, kaya nakapagsalita ka ng gano'n na ginusto mo na dito sa Canada. Pero tatanda tayo, darating yung araw na mawawala tayo. Kung meron tayong na-invest doon, kung meron tayong nabiling property doon, at meron tayong bahay, mawala man tayo, yung mga anak natin, isa man sa anak natin, siguro
gugustuhin niya tumira sa Pilipinas at gugustuhin niya doon tumanda. In the future, mapapakinabangan yun. Huwag mo lang tignan yung ngayon, yung hinaharap sa ngayon. Tignan mo rin yung darating na panahon, hindi para sa iyo, para sa mga anak mo. Na sila ay Pilipino. So talagang uwit-uwit din sila doon. Lalo at marami sila mga kamag-anak. Mahirap pang walang sariling bahay kapag umuwi ka sa Pilipinas. Sana ma-renew ka. Sana marilisan ka ng bagong work permit. Sana mabigyan ka ng bagong LAMIA. Sana ma-PR ka. Yan yung laging ipinagdadasal natin dito na ang katayuan ay mga temporary foreign worker dito sa Canada. Yung mga estudyante dito, mahirap ang sitwasyon nila dito. Dahil sabi ng ilan nilang mga kamag-anak, kaibigan na nandito na maganda ang future dito ng pamilya, lalo-lalo na mga bata. So talagang sinugal na nila lahat, parang sugal talaga na binenta na nila lahat ng kung anong meron sila sa Pilipinas. At dito na talaga sila tatanda, magpo-for good. Magaganon pa man kung yun yung naging paraan nila para makapunta dito sa Canada. At sila man ay malakas pa na dumating dito. Sana sikapin nila ulit na makapag-ipon para makabili sila ng property nila ulit sa Pilipinas. Dahil alam ko na darating din ang isang araw na makakapag-isip din sila na umuwi ng Pilipinas. Sa ngayon, hindi nila maiisip yun kasi ang nasa isip talaga nila is dito na mag-for good. Ako mga boss, nung bago kami dito ni Mrs., nung na-PR si Mrs. at dinala ako dito, yun din yung nasa isip ko na mahirap ang buhay sa Pilipinas, mahirap yung buhay namin. So pagdating dito, malaki yung pagkakaiba, lalo na dun sa araw-araw na pangangailangan mo, pagkain, di ba? Pero habang tumatagal ako dito, mga ilang taon, ngayon 7 years na ako mahigit. Nung ika-5 taon ko, nung nakapagbakasyon kami sa Pilipinas, pinangako ko sa sarili ko na gusto ko sa Pilipinas tumanda. At gusto ko sa Pilipinas ako mag-i-retiro ng bata pa. Hindi ko nararamdaman yung pagiging masaya ko dito pagtanda ko sa Canada. Unang-una dahil sa panahon dito na laging malamig. Sabi ko may awa ang Diyos na makaipon kami ng pera, bibili kami ng property sa Pilipinas para pag-uwi namin meron kaming kahit na hindi gaano kalaki ang lupa at makapagpagawa ng bahay na sarili namin. At darating din yung isang araw na uuwi rin sila sa Pilipinas na bibisitahin tayo, meron tayong sariling bahay. Yun yung sa akin mga boss. Yun yung gusto ko na mangyari sa akin. Ayun, salamat ulit kay at Nolabel Mateo. Maraming salamat ulit sa maganda yung comment sa akin na isinare ko po sa ating mga kababayan na sobrang masisipag dito sa Canada. Hindi lang sa Canada, sa ibang bansa na kung saan nagtatrabaho sila sa malamig na lugar tulad ditong Canada. Pasilip ko sa inyo yung sitwasyon sa amin ngayon dito sa labas. Ganda ng ibon, no? Ito muna tayo sa harap para makita nyo. At si Mrs. ay may part-time. Ako kakauwi ko lang galing part-time. Tahimik. Walang kapitbahay. May mga kapitbahay syempre, kaya lang wala yung nangangapitbahay. Di tulad sa atin sa Pinas, diba? Umaga pa lang. Sa tindahan, nag-uumpo ka na yung mga ating mga kapitbahay. Chismisa na yan. Dito ka tahimik sa amin, no? Ayan. O, diba?
Kita nyo, putik ng nasa harapan ko ngayon, ano? At dahil paparapit na ang spring, magkakaroon na naman ng maraming bulaklak yung mga yan, mga boss. Doon naman tayo sa likod. Isa na kayo, medyo makalat yung aming backyard. At mahirap maglinis kapag malamig. Pero summer, sikapin natin yan malinis. Labas tayo. Napakain ko na yung kalapati ko kanina, mga boss. Nais ko muna magpasalamat. Maraming salamat po sa mga bago ko pong subscribers. Maraming salamat po ulit sa inyo. At napansin po ninyo ang aking munting channel. At dadagdagan na po ang aking mga subscribers. 2,400 na po ang aking subscribers. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, no? Bumaba na, no? Dati mataas yan eh. At eto naman yung aming shed. Diyan nakalagay yung ating mga abubot. Yung mga anik-anik natin, diyan ko nilalagay. Miss na miss ko na, mga boss, ang bansang Pilipinas. Hubad lang akong sapatos, mga boss. Magluluto ako ngayon ng tocino. Pork tocino. Pero siyempre may gulay pa rin. Kasi mahilig talaga ako sa gulay. Kanina ang baong ko yung nagpakulo lang ako ng upo, okra, talong at sinamahan ko ng luya. Masarap. Okay na ako doon sa ganung gulay, yung pakulo lang. Tapos mayroon kang isda, tilapia. Sarap. Gusto ko yung namimiss ko na yung yung hito. Kung taga Laguna kayo, alam niyo yan. Hito, kanduli, mamali. Ang tawag yan, big head. Yan. Masarap yung mga yan. At yung palaka, daga. Wow! Yan, namimiss ko yan, mga boss. Yung nanguhuli kami ng daga sa bukid. Hinahabol namin yung daga sa palayan. Tapos may dala-dala kaming pamalo. Ayan. Yun ang mga masasarap na hindi ko makakalimutan nung ako'y bata-bata pa. At hanggang ngayon naman, yung mga ilan nating kaibigan doon na kababata ko, na nakatira sa bukid, nangunguha pa rin sila noon. At nambibingwit ng palaka. Ayan. Yan ang mga libangan ko dati. At manghuli ng bibe na may bibe. Hindi, mga boss. Siyempre, nagpapaalam tayo. Lalo na dun sa mga kapitbahay nating maraming alaga. Di ba? Sarap maalala, no? Patatawa ka na lang no? Dati pa, tambay-tambay ka lang painom-inom. Huli-huli ng palaka, daga. Tapos darating pala yung araw, punta ka ng Canada, no? Hindi ko naman pinangarap ang ibang bansa
Talagang dala lang ng kahirapan, mga boss. Yun ang totoo. Ay, buhay. Nakakamiss ang Pilipinas.